lamang po dito sa ating pong congregation. Buksan niyo po mga Biblia sa bahagi ng banal na kasulatan natin pong binasa po kanina, Acts chapter 1 verse 8, and then 1 Corinthians chapter 15 verse 58 po. Ito po ay parehong familiar na verses na atin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga as we go on sa ating pong series of preaching, Building the Body of Christ. Acts 1:8 and 1 Corinthians 15 verse 58. Tayo pong lahat ay manalangin as we start. Tayo po ay mag-pray. Let's pray. Father God, salamat po sa oras na ito na binigay mo sa amin. Nandito na kami, Panginoon, para po pag-aralan ang inyong mga salita at sikapin na ito po ay ilapat, i-apply, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Tunay, Panginoon Diyos, na sana po kumilos na sa amin ang banal na Espiritu dahil alam po namin na apart from the Holy Spirit ay hindi po namin maunawaan na lubos ang iyong pong mga salita. Kaya tunay, Panginoon, kumilos ka na, Panginoon, sa oras na ito at ibaba mo na sa amin ang makalangit na karunungan. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po bang speaker dun sa likod? Natunog na dun sa likod? May tunog po ba dyan? Meron po, okay. Pasensya na po dito sa ating pong backdrop. Yan po ay under repair, under construction. Tinanggalan natin yung bisagra dahil meron po tayong gagawin na mas maayos po diyan. Hindi lamang po na ituloy pa ngayong pong week na ito ang pagpapagawa. Okay, but anyway, I apologize na ganyan ang ating pong backdrop. But anyway, I hope na hindi po yan distraction sa atin. So focus your mind and heart sa pakikinig na po ng salita ng Diyos. So no cell phones sa mga kabataan. Okay, at wala na din magdadaldalan, makikipag-usap sa katabi. Walang tutulog, walang nakaub-ub. Okay, and eyes on me. Okay, dahil kapag may natulog, I'll be mentioning ang mga natutulog dito sa unahan, okay? At akayin ko kayo papunta doon sa likod sa aming bahay, doon kayo sa kwarto matulog. Okay, so I have entitled God's message this morning, Building the Body of Christ, Part 3. Dahil tapos na po natin mapag-aralan, yun pong Part 1 and Part 2, noon pong nakaraang mga Sundays, 2 Sundays ago. And our focus this morning is all about the mission of the church. So makikita nyo po dun sa harap, Building the Body of Christ, Part 3, the mission of the church, o ang misyon ng iglesia. Noong pong Part 1 ng ating mensahe at Part 2 ng ating pong mensahe ay ipinaliwanag ko po sa inyo, So sa Biblia, kung ano po ang church, So sa Biblia ay meron pong 4 na pinaghahalintularan ng Panginoon sa iglesia. So basically the church is the flock. Okay, so the church is a flock. Second, the church is a family. Third, the church is the bride of Christ. And then yung pang-apat po, the church is the body of Christ. Ano nga po yung 4? First, the church is the flock. Second is the church is a family. Third, the church is the bride of Christ. Okay, then fourth, the church is the body of Christ. Ulit po, ano po yung 4? First, the church is, ready, go. The church is a flock. Second, the church is a family. Third, the church is the bride of Christ. And then fourth, the church is the body of Christ. And dito po tayo nagtuon, building the body of Christ. Kung pong part 1 ay akin pong minensahe about the unity of the church. So naging focus po natin dun po sa part 1 ng ating mensahe is the unity of the church. Ating po napag-usapan, napag-aralan na sadyang ang church or ang bawat isa sa church, tayo po ay magkakaiba. We have different personalities, different strengths and weaknesses. Wala po sa atin ang eksaktong magkatulad. So tayo po ay sadyang magkakaiba. Iba-iba tayo ng personalidad, temperaments, iba't iba po tayo ng struggles, iba't iba tayo ng weaknesses and strengths sa ating pong buhay. Pero napag-aralan po natin na yung ating pong differences ay hindi dapat magiging hadlang sa ating pong unity. Kung merong isang bagay na dapat nating iwawaksik, kung merong isang bagay na dapat natin pong iiwasan
sa ating iglesia, yun po ay ang ating pong pagkakahati-hati. Ano po? Because God's design for the church is to be united. Ano po? Ang disenyo ng church sa iglesia ay magiging isa. Ano po? Again, hindi tayo isa sa ugali, sa kakayanan, ano po, kundi tayo magkakaiba. Iisa tayo, ano po, in the sense na tayo ay iisa ang Diyos na sinampalatayanan at iisa ang Diyos na pinaglilingkuran. Ano po? So doon po tayo nagkakaisa. And then part 2 ng atin pong series of message about building the body of Christ, pinag-aralan po natin dito is all about the conduct of the church. Ano po? Yung pong part 1 is the unity of the church, and then second is the conduct of the church. Ano po? When we say conduct, ano po? Ito po yung atin pong values. Ano po? Ito po yung atin pong attitude. Ito na po yung atin pong testimony. Ano po? Saan dapat makilala ang church? At yan po ay privilege po sa atin ni Pastor Jake. Ano po, noon po nakaraang Sunday, no? Na sa kanya pong mensahe ay ating napag-aralan na ang conduct dapat po ng church ay nakapattern sa character, sa conduct, sa values na meron ang Panginoong Hesus Kristo. Ano po? Kaya palagi nating inuulit dito sa atin sa church, ano po? What is the goal of Christianity? The goal of Christianity is to be like Jesus. Ano? Okay? Ang pinakang endpoint, ang pinakang dulo ng ating pagiging Kristiyano ay tayo ay maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Yan po ang ating layunin. That is the very reason why we read the Bible, why we study the Bible. That's the very reason why we fellowship. Ano po? That's the very reason why we serve. Ano po? Dahil gusto nating lahat, ano po, sa biyaya ng Panginoon na maging katulad ng Panginoong Jesus, no? At syempre, when we study the character traits of the Lord Jesus Christ, ay napakarami nating pwedeng masabi. Ano po? Dapat makita sa atin ang pag-ibig ni Kristo. Ano po? Dapat makita sa atin ang pagpapakumbaba ng Panginoong Hesukristo, no? Dapat makita sa atin ang paglilingkod ni Hesukristo. Dapat makita sa atin ang pagpapatawad, ang pag-extend ng biyaya, ano, ang pag-extend ng mercy sa ibang tao, ano po. Dahil ang lahat ng ito, ano po, lahat ng ito ay mga katangian ng Panginoong Hesukristo. Ano po? That's why the conduct of the church, ano po, ito po ay dapat maglilid, ano po, sa pagiging katulad natin ng Panginoong Jesus. Ano po? The end point or the goal of Christianity is to be like Jesus. Ano? Maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Although we are not yet perfect. Ano? And brethren, ano, we will not be perfect in this world. Ano po? Tandaan natin yan. Bagamat ang ating hangarin ay maging katulad ni Jesus. Tandaan natin ito, sa mundong ito ay hindi natin yon maaabot. Ano? Tama ba, Ivan? Ano? Sa mundong ito ay hindi natin maaabot ang pagiging katulad ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Although, ano po, the goal of Christianity is to be like Jesus. Hindi natin yun maaabot sa mundong ito, pero ating sinisikap, ano, at hinahangad, ano po, na maging katulad ni Jesus kahit tayo ay hindi perfecto. Amen po ba? Okay, so that is the goal of Christianity. Ngayon pong umaga, ano, pinag-usapan na natin yun pong unity of the church. Disenyo ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa, matibay na samahan bilang isang iglesia. Napag-aralan natin ang conduct ng church, ano po, na dapat makita sa ating mga pag-uugali, ano po, sa biyaya ng Diyos, makita sa atin yun pong character traits ng Panginoong Jesus. And today, this morning, we will be talking about the mission of the church. Ano? The mission of the church. Ngayon po umaga, ay pag-aaralan po natin ang tatlong bagay, ano po, na dapat nating malaman bilang mga Kristiyano tungkol po sa misyon ng iglesia. Ano po? 3 things we need to know
about the mission of the church. Ano po? Tatlong bagay na dapat nating malaman according to the Bible about the mission of the church. First, ngayon po umaga, ang ating pong mensahe ngayon ay maikli lang. Ano po? First, ano po? The mission of the church is to glorify Christ. Ano? Ang misyon ng iglesia, pangunahing misyon ng iglesia, ano po? Ay ang luwalhatiin si Kristo. Ano po? What is the first mission of the church? Pakibasa nga po. Ready now? Begin. Okay, so Bo, pakibasa. The mission of the church. Ready? Go? The mission of the church is to glorify. Yan. Ano? Ang misyon ng iglesia, ano po? Ay ang itaas. Ano po? O luwalhatiin ang Panginoong Heso Kristo. Ano po? Let us all read Ephesians chapter 1 verse 11 to 12. ESV. Ano po? Okay, so basahin po natin ang Ephesians 1, ano po? 11 and 12. In Him, all together, ready now, begin. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him, who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Yan, ano po? Hindi ko may explain word per word yung sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 1, 11 to 12. But I'd like to highlight, ano po, ang ilang mga words na binanggit po dito ni Apostol Pablo. Ano po? Ang sabi po dito sa talata, in Him. Ano po? The Him there refers to the Lord Jesus Christ. Ano po? Ang sabi dito, we have obtained an inheritance having been predestined. Ano po? Yun pong word na predestined. Ano? Na ginamit ni Apostol Pablo. Ano po? Yan na po yung ating pong doctrine of election. Ano? Tayo ay hinirang ng Diyos. Tayo po ay pinili ng Diyos sa kaligtasan. Ano po? At gusto ko pong ipaliwanag ng konti, ano po, yung ilang mga bagay na dapat ay alam natin tungkol sa pagkapili ng Diyos. Listen to me. Ano po? Okay, makinig kayo dito sa unahan. Ang ating pong kaligtasan ay hindi nagsimula nung tayo po ay sumampalataya sa Panginoon. Ano? Yung ating pong kaligtasan ay hindi nagsimula nung naunawaan po natin yung gospel. Ano po? Di ba nung time na naunawaan po natin yung gospel, we have responded into repentance and faith. Ano? Nung naunawaan natin ang mensahe ng kaligtasan, tayo'y sumampalataya, ano po, at tayo po ay tumalikod sa ating kasalanan. Tayo ay naligtas. Ang akala natin, ano po, ang akala natin, tayo ay nagsimulang maging anak ng Diyos nung tayo'y sumampalataya kay Kristo. Ano po? Pero hindi po nung oras na yon nagsimula na tayo'y maging anak ng Diyos. Remember this, ano? Ang ating pong kaligtasan ay nagsimula, ano po, bago pa likhain ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano po, it is predestined. Ano, pag sinabi nating destined, ano yun sa Tagalog? Tinadhana. Ano, pag sinabi mo predestined, anong ibig sabihin ng pre? Or pre? Ibig sabihin ay bago pa or before. Ano? Kaya yung word na predestined sa Biblia ay tumutukoy po sa ating kaligtasan. Bago pa tayo isinilang sa mundong ito, kilala na tayo ng Diyos at pinili na tayo ng Diyos na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesu Kristo. At ang sabi po doon, itong kaligtasan nito, it is an inheritance. Ano? Ibig sabihin, ito po ay mana. Ito po ay biyaya. No? Niligtas ka ng Diyos, Brent, ano? Okay? Hindi dahil sa mabubuting gawa na nakita niya sa iyo before the foundation of the world. Okay? Huwag mong isipin na kaya ka pinili ng Diyos ay dahil meron siyang potensyal na nakita sa iyo para piliin ka. Ulitin ko po yun. Ano, listen to me. Huwag mong isipin na kaya ka pinili ng Diyos
ay dahil meron siyang nakitang potensyal sa iyo before the foundation of the world, kaya kanya pinili na maligtas. Wala tayong potensyal o walang nakitang potensyal ang Diyos sa atin para piliin niya tayo. Alam niyo kung ano ang nakita niya sa iyo before the foundation of the world? Hindi ka pa nilalalang, hindi pa nilalalang ang mundong ito. From eternity past, God looks onto the future. At nakita niya tayong lahat na tayo ay may bahid ng kasalanan. And we are all deserving of eternal punishment in hell. Amen? Amen. Yun ang nakita ng Diyos. Wala pa ang mundong ito, wala ka pa, nakita ka na ng Panginoon. At ang nakita niya sa iyo, you are a sinner deserving of eternal punishment. And yet, ikaw ay pinili pa rin ng Panginoon. Dahil ang naging basis ng Diyos para piliin ka sa kaligtasan, ano po, ay hindi yung potensyal na nakita sa iyo. Because you have no potential at all. Ang basis kung bakit ka pinili ng Diyos ay yung kanya mismong karakter. That He is a gracious and merciful God. Sadya siyang mahabagin, maawain, na kahit hindi ka dapat piliin na maligtas, pinili ka niya. Amen? Amen. Kaya yun po yung word na predestined. Ano? Bago pa tayo ipinanganak sa mundong ito, at bago pa nag-exist ang mundong ito, alam na ng Diyos at pinili na tayo ng Diyos na maligtas. And that salvation is an inheritance. Mana, biyaya galing sa Diyos. Pero hindi po yan ang nais ko pang i-highlight sa talata pong ito. Ang sabi dito, sa dulo, to the praise of His glory. Ano? Basahin po natin yung simula po dun sa so. So that, ready now? All together, ready? Begin. Okay. Ano ibig sabihin ng so that? Ano? That means reason. Ano? Dahilan. Okay? Ang verb dito, ano po, ay yung pong predestined, obtained. Tayo po ay iniligtas, pinili, hinirang para sa kaligtasan, so that, ano, so that means purpose, reason. At ang reason para kung bakit tayo hinirang ng Diyos, tayo mga mananampalataya, is to the praise of His glory. Ano po? Para sa kapurihan ng kanyang kaluwalhatian. Ano? That is why in our first point, what is the mission of the church? The mission of the church is, ready? Begin. The mission of the church is to glorify Christ. Ano? Ang luwalhatiin si Kristo. Tayo ay nagtitipon, ano? Tayo ay nag-gather, walang ibang dahilan kundi para po luwalhatiin ang Panginoon na ating tagapagligtas. Ano po? So let us define to glorify Christ. Ano? Ano ang ibig sabihin na luwalhatiin si Kristo? Kung ang misyon ng church, ng iglesia, ay ang itaas si Kristo, luwalhatiin si Kristo sa kanyang pagliligtas sa atin. Ano ang ibig sabihin ng glorify Christ? Ano po? Meron po tayong dalawang pag-aaralan ngayon pong umaga. Ano po? At ang una na kahulugan nun pong to glorify Christ means to reflect the character of Christ. Ano po? Ano daw po yung unang kahulugan ng to glorify Christ? To glorify Christ, right now, begin. To glorify Christ means to reflect the character of Yan, ano, okay? Naluluwalhati natin si Kristo bilang isang iglesia kung yung kanya pong karakter ay nakikita o nagre-reflect sa ating mga buhay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 5. Ano po? At basahin po natin yung pong familiar po na text.
Matthew chapter 5. In your Bibles, pakibuklat po doon. Basahin po natin from verse 13 and 14. Kayo na lamang po magbasa sabay-sabay. Matthew chapter 5, verse 13 and 14. Nandiyan na po ba ang lahat? Say amen. Okay, pakibasa po. Verse 13 and 14 ang sinasabi ni Jesus. Ready now? Ready? Begin. Okay, 13 and 14. Meron po dyan dalawang binanggit ang Panginoong Jesus sa kanya pong mga alagad, no? Ang sabi ni Jesus, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Okay? Ang sabi ni Jesus, kayo ay asin at kayo ay ilaw ng sanlibutan, no? Ano ang ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya na kayo ang asin ng sanlibutan, no? Ano ang purpose ng asin? Ang asin ay pampalasa ng pagkain, no? Ginagamit natin ang asin pampalasa ng pagkain. Ano ba? What purpose? Saan ginagamit ang asin? Pang-preserve. Okay? Alam niyo ba nung unang panahon wala pang ref? No? Wala pang ref para i-ref yung mga tirang pagkain para ito ay magtagal, no? Nung unang panahon para magtagal ang mga pagkain, ang ginagamit ay asin. Kaya mapansin nyo, ang tuyo ay hindi napapanis. Inaamag ang tuyo pero hindi napapanis. Okay? Ang bagoong dyan gawa, sa asin. No? Okay? Nung sinabi ni Jesus na kayo ang asin ng sanlibutan, anong tinutukoy niya sa dalawa? Tayo ba ay pampalasa o tayo ay pang-preserve? No? Nung sinabi ni Jesus na tayo po ang asin ng sanlibutan, ang tinutukoy ni Jesus, tayo po ang preservatives. Okay? Bakit po? No? Dahil tayo ay nabubuhay sa mundo na nabubulok dahil sa kasalanan. No? Kaya nung sinabi ni Jesus na kayo ang asin ng sanlibutan, ang kanyang nasa isip ang ibig sabihin, tayo po yung pwedeng makapigil sa mabilis na pagkabulok ng mundo ng dahil po sa kasalanan. Tayo ang preservatives. At ang sabi po dito, sa verse 14, hindi lamang tayo asin, kundi ang sabi ng salita ng Panginoon, tayo din daw po ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw ay saan mo lamang makikita? Ha? Saan mo lang makikita o ma-appreciate o saan lang ma-highlight ang ilaw? Sa kadiliman. Bagamat itong ilaw natin ay nakikita natin na naka-on, pero mas appreciated siya, syempre, kapag ka madilim na sa paligid. Kapag ka gabi na. Sinabi ni Jesus na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang ibig sabihin nun, alam ng Panginoon na ang mundong ito ay nababalot ng kadiliman dahil sa kasalanan. At sinabi ni Jesus, tayo ang ilaw sa mundo na madilim ng dahil sa kasalanan. At anong ibig sabihin to glorify Christ? To glorify Christ means to reflect the character of Christ. At yan na po yung salt and light. We are called to be the salt and to be the light of the world. Paano pastor tayo nagiging salt and light ng sanlibutan? Many ways. Sa pamamagitan ng ating testimony, sa pamamagitan ng ating patutuo, marami sa atin dito ay mga estudyante, ang ilan sa atin ay nagtatrabaho, ang ilan ay nasa bahay lamang, inaasahan ng Diyos na dapat tayo bilang Kristiyano, saan man tayo mapunta, dapat tayo ay merong magandang patutuo bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Amen. Kung ikaw ay isang estudyante, na Kristiyano, at kung ikaw ay tunay na asin
at ilaw sa loob ng eskwelahan, dapat maluwalhati mo si Kristo sa pamamagitan ng pagre-reflect ng kanyang mga karakter. Dapat maging ilaw at asin ka na estudyante sa iyong paaralan. Ang isang Kristiyanong estudyante ay hindi nangongopya sa oras ng exam, ng quiz. Ang isang Kristiyanong estudyante ay hindi nagpapakopya. Ang isang Kristiyanong estudyante ay hindi nambubuli ng kaklase. Ang isang Kristiyanong estudyante ay hindi nagdi-disrespect sa kanyang mga teachers. Ang isang Kristiyanong estudyante ay hindi dapat bumabagsak sa grade. Ang isang Kristiyanong estudyante ay dapat hindi ipinapatawag sa principal's office dahil maraming kaso. If you are a good student and if you have a good testimony sa iyong eskwelahan bilang isang mananampalataya, kung ikaw ay tunay na asin at ilaw sa paaralan na iyong kinaroroonan, dapat ay makita sa iyo ang karakter ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. At kung ikaw ay isang Kristiyanong estudyante, walang Kristiyanong estudyante na nagbibisyo at nagka-cutting classes. Walang Kristiyanong estudyante na nakikipagsuntukan sa kaklase. Because your goal is to glorify Christ by reflecting His character in your own campuses. Salt and light. Sa mga adult naman po na nandito, sa mga nagtatrabaho na nandito, ikaw ay nagtatrabaho, meron kang amo, meron kang mga katrabaho, kung ikaw ay nagiging asin at ilaw sa lugar kung saan ka nagtatrabaho, kinakailangan ang mission mo, ang goal mo is to glorify Christ by reflecting His character. Amen po ba? Sa mga working po natin dyan. Kung nakikita sa iyo si Kristo sa trabaho, no? Hindi dapat ikaw yung nangunguna, ano po, sa mga pandaraya, sa mga panggugulang, at marami pang iba sa loob po ng inyong kumpanya na pinagtatrabahuan. If you are to work, you must work fairly. Ano po? Patas. At kung ikaw ay isang Kristiyano na nagtatrabaho, kinakailangan magtrabaho ka ng maayos. Dahil ang maayos at pulido mong trabaho ay isa na agad patotoo na ikaw ay asin at ilaw kung saan ay nagre-reflect yung karakter ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Kaya natutuwa po ako, no? Nung ginawa po yung bahay nila Ate Iyam doon po sa Balansig, no? Dahil maayos ang kanilang pagkakagawa, ano po, pulido, ano po, yun ay agad napansin ng mga kapitbahay at mismong nagpagawa yung asawa ni Ate Iyam, siyempre. At kanino bumabalik yun? Kanino magre-reflect yun? Yun ay magre-reflect, ano po, yung kanilang uri ng pagtatrabaho ay magre-reflect kung anong uri ng Kristiyano sila. Bilang isang Kristiyano. Because we are to reflect the character of Christ. Kung ikaw ay nagtatrabaho at meron pong enticement sa iyo ang iyong mga katrabaho, hinihila ka sa mali, hinihila ka sa isang bagay na alam mo na by your conviction ay hindi dapat gawin,
You must learn how to say no. No? Walang Kristiyano na asin at ilaw ng sanlibutan na nagtatrabaho, na nag-iinom sa kanyang trabaho. Amen? Nagbibisyo sa kanyang trabaho. Nagsusugal sa kanyang trabaho. Sala yan. Kung ikaw pa mismo ang pinagsisimulan ng ganyang mga gawain sa workplace na iyong kinaroroonan. At kung tatanungin dapat, yung mga tao na nakapaligid sa ating lugar na pinagtatrabahuan, kung meron man silang dapat pag-usapan tungkol sa atin, kung meron silang pagchichismisan tungkol sa atin, dapat pagchismisan nila at pag-usapan nila sa taong yon, nakikita ko ang buhay ni Kristo Jesus. Amen? Yun ang dapat. Pero yun ba kaya ang nangyayari? Kung ang misyon ng iglesia ay luwalhatiin si Kristo, ang sabi dito, magagawa natin yan sa pamamagitan ng pagre-reflect ng karakter ng Panginoong Yesus sa lugar man tayo pumunta at kung sino mang mga tao ang ating makakasalamuha. Pangalawa, how to glorify Christ. What is the definition of glorifying Christ? Yung una, to glorify Christ means to reflect the first character of Christ. Second, okay, basa po, ready, go? Okay, to glorify Christ means to be proud of what He has done for us. Basahin niyo po or buklatin niyo po ang inyong mga Biblia. Buklatin niyo po ito sa aklat po ng Acts chapter 20. Ito po ang aking ministry verse. Simula nung ako po ay nag-enter sa ministry, Acts 20:24. Basahin po natin ang mga ang statement ni Apostol Pablo. Nandyan na po ba kayo lahat? Amen? Wala pa. Okay, so Acts 20:24. Nandiyan na po ba lahat? Nandiyan na po ba, Pax? Amen? Okay, pakibasa po. Acts chapter 20, verse 24. Ready now? All together, ready? Begin. Sabay-sabay po, sabay-sabay. Ready? All together. Acts 20:24. Ready now? Begin. Sabi ni Apostol Pablo, sa kanya pong last missionary journey, third missionary journey, nung time na sinulat ni po, nung time na, ang context ito po ang chapter 20, okay? Nung time pong ito, si Apostol Pablo ay uuwi na sa Jerusalem, galing po siya sa kanyang ikatlong paglalakbay bilang isang missionary. Kinausap ni Apostol Pablo yun pong mga elders doon po sa Ephesus, sa Ephesian Church. At sinabi ni Apostol Pablo, doon sa verse 23, pupunta ako ng Jerusalem, pero hindi ko alam kung ano ang mga mangyayari sa akin doon. Pero inihayag sa akin ng banal na Espiritu that there will be chains, sufferings, torments, na meron naghihintay sa akin sa Jerusalem. Pero ito yung conclusion ni Apostol Pablo sa verse 24. I do not count my life dear to myself. Hindi ko na tinuturing pang mahalaga sa akin ang aking buhay. Wala na tong halaga pa. Ang sabi dito, alang-alang lamang na aking maipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. At ang sabi dito ni Apostol Pablo, yun ay aking gagawin dahil yun ang aking assignment, yun ang aking misyon. At ang sabi doon, I will do it with joy. Gagawin ko ito na masaya. Can you imagine a person? Pupunta siya sa isang lugar na alam niyang siya ay mapapahamak doon. Alam ni Apostol Pablo siya ay hahagupitin sa Jerusalem. Alam ni Apostol Pablo na siya ay gagapos, siya ay ikukulong, iharap at lilitisin.
Pero ano sabi ni Apostol Pablo, walang makakapigil sa akin na pumunta sa lugar na yon. Ang sabi ni Apostol Pablo, bakit? Dahil meron akong misyon na dapat kong gampanan. Ano yun? Ang ipangaral, ang ebanghelyo, ang kaligtasan na nagmumula kay Kristo Jesus. At kahit alam ni Apostol Pablo na maraming sufferings naghihintay sa kanya sa Jerusalem, I will preach the gospel with joy. Dahil ito po yung ministry, yung course na pinaglagyan ng Panginoon sa akin. And what is our second point? Ano? To glorify Christ means to be proud of what He has done for us. Paano natin maluluwalhati si Kristo? Una, yung makita sa atin si Kristo mismo sa ating buhay. Pangalawa, yung tayo ay maging proud sa ginawa ni Kristo para sa atin. Ano? Yung tayo ay maging proud, ating ipagmalaki, ipagmayabang, ipangalandakan sa mga tao kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. No? Hindi natin pinapangalandakan ang ating ari-arian, hindi natin pinapangalandakan dito ang ating pera, ang ating pamilya, ang ating personalidad, ang ating mga personal achievements, accomplishments sa buhay. Walang kwenta lahat yan. Walang saysay lahat yan. Ang atin lamang pwedeng ika-proud sa buhay na ito ay yun pong ginawa ni Kristo para po sa atin. Ito lamang po yung yabang na pinahihintulutan ng Panginoong Diyos na atin pong ipagyabang. Ang ating ipagyabang ang ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Amen? Pero ang problema sa mga Kristiyano, ang dami nating yabang. Ang dami nating yabang na pagdating na sa atin pong misyon, pagdating na sa atin pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay hindi natin magawa. Ang dami nating chismis na kayang sabihin sa ating kapitbahay. Ang dami nating usapin na kaya-kaya nating buksan sa iba. Ang dami natin masyadong naabot sa ating buhay na kinukwento natin sa iba, ganito na ang aking narating, ito na ang aking bahay, ito na ang aking pamilya. Pero kapag ang tatanungin sa atin, kung atin na bang naipagmayabang kung ano ang ginawa ni Kristo, tayo ay biglang tumatahimik. O sa mga kabataan na nandito, no? Sa mga kwentuhan, pagdating sa mga jokes, pagdating sa mga lokohan, ang dali natin magkwento, ang dali natin magyabang. At kadalasan tayo pa yung bangka. Doon sa mga yabangan, sa mga lokohan. Pero wala kang courage, boldness enough para sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, ang dami mong alam na impormasyon tungkol sa buhay ng ibang tao, ng lakas ng loob mo para mag-chismis, ipagyabang sa iba, ipangalat. Kung hindi mo kaya na i-preach sa kanila, i-share sa kanila, ituro sa kanila yung gospel, manahimik ka. Dahil ang pinahihintulutan lamang ng Panginoon na iyong ipangalak, iyong i-chismis, ipangaral at ituro, ay yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Sa mga kabataan na nandito na maraming katropa sa school, kung ikaw ay laging bangka sa mga usapan, kwentuhan, mga yabangan, at wala ka namang boldness and courage to preach the gospel to them, mas maigi pang manahimik ka na lamang. Dahil ang hindi maging proud sa ginawa ni Kristo para sa atin, ang hindi ipangaral, ituro ang ginawa ni Kristo para sa atin, ito ay napakabigat na kasalanan. Nagkasala ka na nga sa pamamagitan ng pagchichismis.
Pagkatapos dadagdagan po pa yung kasalanan mo sa pamamagitan ng hindi pagchichismis ng ginawa ni Kristo para sa iyo. Parang tayo ay ubo ng ubuan mo. Yan ang problema nating mga Kristiyano. Sa halip na tayo ay manahimik at gamitin ang ating mga bibig sa pamamagitan ng mga salita na may kabuluhan, ang problema sa atin, hindi natin naluluwalhati si Kristo. Dahil hindi natin magawang maging proud dun sa bagay na kanyang ginawa para po sa atin. How to glorify Christ? Or what does it mean to glorify Christ? Una, to glorify Christ, ready, begin. To glorify Christ means that is the first mission of the church. Ang unang misyon ng iglesia ay itaas, luwalhatiin at dakilain si Kristo to the praise of His glory, according to Ephesians chapter 1, verse 11 and 12. What does it mean to glorify Christ? It is reflecting His character. It is being proud of what He has done for us. Sharing the good news of salvation. Sharing the people that our Lord and Master suffered and died on the cross of Calvary, rose again from the dead, and He is our only Savior. Second, o pangalawang paraan, natin pong matutupad ang ating pong mission. The first mission of the church is to glorify Christ. Second point, the mission of the church, ready now, begin. The mission of the church is Lahat po tayo, the mission of the church, ready, go? the mission of the church is to glorify Okay? Ang luwalhatiin si Kristo, una, at ang pangalawa, ang misyon ng iglesia ay i-build, itayo, itatag, ang pananampalataya ng mga saints. Do you know that Christians are called saints? Alam niyo bang tayo ay santo? Okay? Ang Christians, believers, children of God, saints, yan po ang mga title ng mga hinirang sa kaligtasan. We are called saints. Tayo ang tunay na santo. Baka meron dito pag-uwi ay gumawa ng sariling rebulto. Sabi ni Pastor, santo daw ako eh. Santo Jamilin Manungso. Okay. Ating ipagdiwang ang piyesta ng santo ng ni Santo Jamilin Manungso. But ay sabi mo, the mission of the church is to build up the saints. Tayo po ay patatagin sa atin pong pananampalataya. Let us all together read. Ito po ang Ephesians chapter 4 verse 11 to 14. Ang sabi sa talata, and He gave, ready now, begin. And He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and preachers to equip the saints for the work of ministry, For building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of His fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves, and carried about by every wind of doctrine, by craftiness in deceitful schemes. Sa-isahin po natin yung sinabi ni Apostle Paul, Ephesians chapter 4. Ito ay sulat ni Apostol Pablo sa iglesia dun po sa Ephesians, sa Efeso, Ang sabi dito ni Apostol Pablo, okay, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and teachers. Okay? Sino daw po yung regalo o yung gift ng Panginoon sa iglesia? Ang church ay biniyayaan ng Diyos ng sino po? Ng mga stop there. Okay?
Gifted masyado ang church. No? Ang church ay binayaan ng Diyos. Merong mga apostol noong unang panahon, first century church. Meron pong mga propeta noong unang panahon, first century church. Ng mga evangelists, up until now, meron po yan. Ng mga shepherds, up until now, meron yan. At guwapo sila. Yung mga shepherds, yung mga pastors. Okay? Merong evangelist ang church, merong shepherds ang church, at merong teachers ang church. So, gifted ang church. Binayayaan ng Diyos ng mga leaders. At ang sabi dito, ano ang reason to equip? Ready now, begin. Basahin po natin sabay-sabay. Ready, go? Stop. To refers to reason again. And purpose. Okay? Ibinigay ng Panginoon ang mga evangelists, pastors, teachers sa church. Ang purpose is for equipping the saints for the work of ministry. Trabaho ng pastor ang i-equip ang bawat miyembro ng iglesia para ang bawat isa ay makapaglilingkod sa ministry. Para ang bawat isa ay merong ministeryo. At kapag ka meron ng ministry, ready, begin. Stop there. Okay? Kapag ka meron tayong mga pastors na nagte-train ng mga saints, merong ministry. Kapag ka merong ministry, nabibuild ang alin? Body of Christ, the church. Continue reading. Ready? Until we all ready begin. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Stop there. No? Merong mga pastors na nag-e-equip ng mga miyembro ng simbahan para yung mga believers ay merong ministry. Kapag ka merong ministry yung mga believers, mabubuo ang church, the body of Christ. Okay? At kapag ka buo ang body of Christ, ang sabi po dito, meron tayong unity of the faith. Hindi tayo ligaw sa pananampalataya. And of the knowledge of the Son of God. Lubos nating kilala ang Panginoong Hesus Kristo to mature manhood. Okay? Kapag ka merong pastors na nagte-train at merong ministry, may mabubuong church. At yung church na yon, kapag ka nabubuo, merong yang unity. Meron pong maturity yung mga mananampalataya to the measure of the stature of the fullness of Christ. Yung mga believers, unti-unti ay magiging katulad ng Panginoong Hesus Kristo. Isa pang reason, ano po, so that, ready now, all together, ready, begin. Sabay-sabay po, so that, ready, go. So that we no longer be children. Tossed to and fro, the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Look at that, no? Kapag ka merong masisipag na pastor na nagte-train ng mga miyembro ng church, merong ministry yung church. Kapag merong ministry yung church, mabubuo yung church. Mabibuild yung body. Kapag ka merong body of Christ at patuloy na lumalakas, meron itong unity of the faith. Meron itong knowledge of the Son of God, Jesus Christ. Meron itong maturity. Okay? At ang sabi po dito, Christ-likeness ang kalalabsan nun pong mga mananampalataya na tinuturuan ng mga pastor. At ang sabi po dito, so that we may no longer be children. Hindi tayo manatiling bata. Sa pananampalataya, meron tayong paglago. Okay? At kapag ka meron tayong paglago, hindi tayo basta-basta madadala ng mga alon at hangin ng iba't ibang doktrina na pwedeng maglayo sa atin sa katotohanan. Kaya mahalaga po ang equipping. Isa-isahin ko po ulit. Merong mga pastors na dapat nag-e-equip, nagte-train ng mga believers, ng mga members ng church. Kapag ka meron nun, ay merong ministry. Kapag ka merong ministry, mabubuo ang body of Christ. At ang goal ng body of Christ
is unity of the faith, understanding of the Lord Jesus Christ, maturity, ano po, Christ-likeness. At ang sabi po dito ay yung firm po na doktrina. So ano ang sinasabi po sa talata? Ang church ay gifted. Merong pastor ang iglesia. Ano ang trabaho ng pastor? Ang trabaho ng pastor ay i-train ang lahat ng mga members, lahat ng saints, para magkakaroon tayo ng ministry. Pagka meron tayong ministry, meron tayong pong building up of the body of Christ, understanding of the gospel, Christ-likeness, and firm doctrine. So what is the principle here? This is the principle. In the church, basahin po natin. Ready now? In the church, ready? Begin! In the church, the pastor should be the trainer and the members should be the workers. Pastor, parang ito ay baligtad. Di ba ang mga pastors ang tinatawag na workers? Di ba ang tawag sa mga pastors ay mga gawa? Ano? Tama po yun. No? Sadyang ang tawag sa mga pastor ay workers. Na ang work ng pastor ay ang mag-train, ang magsanay, ang humubog para yung mga miyembro ng simbahan na nasanay na, nahubog na, sila ngayon yung magiging mga workers. Alam niyo ba na sa church kayo ang workers, not the pastor? Ang pastor, he is the trainer. Siya yung nagtitrain. Yung bagay na dati hindi nyo alam, itinuro ko sa inyo para kayo yung gumawa. At ang focus ng pastor ay patuloy pa na mag-train for the work of the ministry. Don't be offended kung sasabihin ko po ito sa inyo. Pero i-clear ko naman kasi baka hindi magiging malinaw sa inyo. Alam nyo ba, bilang pastor, take note, bilang pastor, kapag sinabi ko na hindi ako mag-evangelize o hindi ako magso-soul winning, mag-gospel sharing, at kayo ang gagawa nun, alam nyo bang wala akong pananagutan doon? Pag sinabi ko na lahat kayo ay humayo, lahat kayo ay magbahagi ng kaligtasan, lahat kayo ay lumabas at magbahagi ng ebanghelyo, at hindi ako gagawa. Sa statement na yun ay wala akong pananagutan. Dahil sadya na ang dapat gumawa ng ministry ay hindi yung pastor. Ang dapat gumawa ng ministry ay lahat ng members. Sino ang dapat gagawa ng ministry? Gusto kong malakas yun. Sino ang dapat gagawa ng ministry? Pero pastor, bakit mo ginagawa yung ministry? Ba't nag-share ka ng gospel? Ba't nagba-Bible study ka? Ba't nag-evangelize ka? I am doing all of those ministries hindi dahil sa ako ay pastor. Ginagawa ko itong mga bagay na ito in the context that I am a Christian. Nag-evangelize ako. I share the gospel sa mga kabataan, sa mga matatanda, sa mga bata, hindi dahil pastor ako. Ang pag-share ko ng gospel ay sa context ng pagiging Kristiyano ko. Iba ang pagiging Kristiyano ko sa pagiging pastor ko. Kaya kung sabihin ko sa inyo, in the context that I am your pastor, mag-evangelize ka at dito lamang ako. Wala akong pananagutan doon. At wala akong mali doon. Dahil sadyang ang trabaho ko as a pastor, ituro ko sa inyo para kayo ang gagawa. Kaya meron tayong discipleship.
kung ikaw ay naligtas, nabautismuhan, at naging miyembro ng iglesia ito, hindi po pwedeng hindi ka marunong mag-share ng gospel. Hindi po pwedeng hindi ka mag-attempt na mag-conduct ng mga Bible studies. Dahil ang discipleship ginagawa natin, it is for equipping. It is for training. Pagsasanay. Eh paano, Pastor, in the first place kung ayaw ko naman makibahagi? Eh di huwag ka mag-discipleship. At hindi yun kalugihan ng iglesia. Tandaan mo ito. Lahat kayo ay manggagawa ng church sa harap ng Panginoon. At kung hindi ka tumatrabaho, hindi ka gumagawa, hindi ka nagpapagal, hindi yun kawalan sa Panginoon at hindi yun kawalan sa iglesia. Dahil kahit hindi ka gumawa, iba ang gagamitin ng Diyos para gumawa at maliligtas pa rin yung mga pinili ng Diyos. Amen? Amen. Sinong nawalan? Sinong nalugi? If you don't participate, if you do not engage, ang kaluhigihan ay wala sa church, wala sa pastor, wala sa Panginoon, nasa iyo ang kalugihan ng hindi paglilingkod. Kaya kung meron dito magsasabi na hindi na ako magmi-ministry ng Saturday, sisimba na lang ako ng Linggo. Alam mo kung tutuhanin mo yan, I don't care, the Lord doesn't care, the church doesn't care. Dahil hindi ka kawalan. May narinig yata akong ganun eh. Pastor, hindi na ako pupunta ng Saturday sa mga ministry. Sisimba na lamang ako ng Linggo. Ano nga sabi dun sa ating mensahe ng part 1? Importante ka, pero wag kang... Gusto kong laksan niyo yun. Sa church, importante ka, pero... Lahat tayo dito ay inuutusan. Ako, inutusan din lang ako ng Panginoon na gawin ko lahat ng ginagawa ko. Importante ako sa church because I am a pastor. Importante kayo because you are one of the members. Pero wag daw tayong pa-importante. Na parang tayo ay parang mga manok na laging hahabol-habulin. Kaya hindi ko din maintindihan yung ibang mga Kristiyano. Nasaka na lang ako sisimba kapag ganito na. Saka na lang ako pupunta kapag ganito na. Tayo ay mga Kristiyano na parang tayo pa yung naglalagay ng mga conditions sa church, sa Diyos. Para matupad natin yung mga gusto ng Diyos sa ating buhay. Saka na lang ako sisimba pagka umayos na yung buhay ko. Hello? So you are saying, Panginoon, ayusin mo muna yung buhay ko, bigyan mo muna ako ng maraming pera at ari-arian, saka ako magsisimba. Who are you to give a condition to God? Ikaw ba ay Diyos? Na ikaw pa ang hihingi ng condition sa Diyos? Saka na lang ako magsisimba kapag yung kapitbahay ko ay nagbago na. Dahil ako ay natitisod sa Kanya. Hello, are you saying to God na, Panginoon, bago ako simimba, baguhin mo muna yung buhay ng kapitbahay kong yun. As if you're giving a condition sa Panginoon bago ka sumunod dun sa Kanyang kagustuhan. Kung sinasabi mo na bago ka mag-church, bago ako maglingkod, baguhin mo muna yung buhay ng aking mga kapitbahay. Alam niyo kung yan ang sinasabi ninyo, sabihin niyo yan sa inyong sarili.
Dahil hindi ka naglilingkod dahil sa mga kapitbahay mo o kung sino man. Ang tumawag sa iyo na maglingkod ay ang Diyos. Yung Diyos na nagligtas sa iyo, na walang kinalaman dun yung kapitbahay mo. Amen? Sa kanila ako magsisimba't maglilingkod kapag ka nagbago na yung aking mga kapitbahay. Sabihin ko sa iyo, ikaw ang magbago ng isip. Ikaw ang may problema. Pero sabi sa atin po sa second point, nandyan ang mga pastor, nandyan ang mga church leaders to equip the saints. Pero ang problema ng mga saints, ayaw magpa-equip. Ayaw pumunta, ayaw dumalo, ayaw mag-aral. Yung iba kapag ka merong nalaman na maraming mga sasauluhin, babasahin, ayaw na. Diba? Tama ba yun? Amen? Pero ang misyon ng church is to build up the saints, to equip the saints. Ang sanayin po tayo. Wala pa tayo doon. Meron pa sa atin dito hindi pa nakakapag-try mag-share ng gospel, hindi pa nakakapag-try na mag-open ng mga Bible studies. Kaibigan, kapatid, kung nandito ka, and you have never attempted to do these things na inaasahan ng Panginoon na dapat mong gawin, you are not fulfilling the mission of the church. Tinuruan ka't lahat, ipinaalam na sa iyo, and yet you are not doing it. You are not fulfilling the mission of the church. First, the mission of the church is to glorify Christ, ang makita, ang luwalhatiin si Kristo sa ating pong mga buhay. Pangalawa, the mission of the church is to build up the saints. Ibinigay ng Diyos ang mga pastor para turuan ang mga anak ng Diyos, at ang mga anak ng Diyos ang ating mga manggagawa. At sino ang mga anak ng Diyos? The church, the saints, the flock, the bride, and the body of Christ. Third, the mission of the church is to make disciples. Pakibasa po natin, the mission of the church. Una, ready, begin. To make disciples. Na hindi na bago sa atin yung talata. Matthew 28:19 and 20, our Great Commission passage. Go therefore, all together, ready? Begin. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Tatlo pong prinsipyo mula po sa Matthew 28:19 and 20 na aking pong gustong i-share sa atin just before we end our message ngayong umaga. First, or letter A, the Great Commission. Ready? Begin. Okay? Ang Great Commission, which is to make disciples, ay utos para sa mga disipulo, sa mga alagad ng Panginoon. Nung sinulat o nung sinabi ng Panginoon yung Matthew 28:19 and 20, sino ang kausap doon ni Jesus? Ha? Sino ang kausap doon ni Panginoon Jesus? Nung sinabi niya yung Great Commissions. Great Commission, yung mga disciples. Ilan na lang sila yung time na yun? Ha? 11. Nasaan yung isa? Okay, nagpakamatay na. Sino nagpakamatay? Si Judas Iscariot. At ang kausap ng Panginoon ay yung 11 mga alagad. Okay? Take note of this. Ginamit ko yung salitang disciples. The Great Commission is a command for all disciples. Take note of this. Hindi ko ginamit yung salitang Christians. Hindi ba, Pastor, pwede din yon? The Great Commission is a command for all Christians. Bakit po hindi Christians?
Bakit disciples yun pong binanggit? Alam niyo kung bakit? Pwedeng ikaw ay isang Kristiyano, pero hindi ka disipulo. Ulitin nyo ngayon, pwedeng ikaw ay Kristiyano, pero hindi ka disipulo. All together, go! Paano mo nasabi yun, Pastor, na pwedeng ang isang Kristiyano ay isang Kristiyano pero hindi siya disipulo? Kung ikaw ay Kristiyanong pulpul, alam niyo yun? Kristiyanong pulpul? No? Kung ikaw ay Kristiyanong walang disiplina, Kristiyano ka lang. Hindi ka isang disipulo. Ano, Pastor, ang Kristiyanong pulpul? Walang disiplina. Walang discipline to the Word. Walang discipline to prayer. Walang discipline to church fellowship. Walang discipline to ministry. Walang discipline to money. Wala. Kristiyano ka lang. At ikaw, ang tawag sa iyo ay Kristiyanong pulpul. Pero kung ikaw ay Kristiyano na merong disiplina, meron kang Bible reading, meron kang prayer and personal worship, you are valuing church fellowship, you are engaging in the ministry, you are giving faithfully. Hindi ka lang isang Kristiyano, kundi ikaw ay isang disipulo. You are a disciple. At ang sabi dito, ang Great Commission po ay hindi para sa mga pulpul. Ang Great Commission ay para sa mga disipulo. Para sa mga disciples. Sila po ang pinag-utusan ng Panginoon. Pangalawa, ano po? The Great Commission is global and local. Pag pinagsama natin is local. Okay? Ano ang una po? The Great Commission. Ready? Begin. Lahat po. Ready? Go. Second? Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Sa lahat po ng bansa. No? Ibig sabihin, ano po, inutusan tayo ng Diyos na mangaral ng Ebanghelyo sa Nauhan, sa ibang mga municipality sa Mindoro, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa labas ng Pilipinas, abroad. Yan ang ating misyon. Hindi pa natin natutupad ang ating misyon hanggat hindi pa natin naaabot yung to the ends of the earth. This is our Jerusalem. Sabi sa Acts 1:8, and you shall be witnesses, first in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Ang ating Jerusalem ay bayan ng Nauhan. This is our Jerusalem. Kapag ka tayo ay nag-reach out ng ibang municipality, yun ay ang ating ang ating Judea. Ang Ordaneta, Victoria, ang Ordaneta ang ating Judea. Pag tayo ay lumabas ng Mindoro, yun na ang ating Samaria. We are praying na sana si Brother Romel sa Romblon, ano po, siya yung pagsisimula ng gawain po doon. If the Lord wills, kung paintulutan po ng Diyos na tayo yung makapagsimula ng gawain sa Romblon sa pamamagitan ni Brother Romel, yun po ang ating magiging Samaria. We have Jerusalem. We have Judea. We have Samaria. And we have to the uttermost part of the earth. Hindi pa natin natutupad ang Great Commission hanggang hindi pa tayo nakakaabot sa abroad. Amen? Pag-pray natin. Sana yung mama ni Antea makakilala sa Panginoon, maligtas, maging part ng ating church,
at doon po sa abroad ay makapagsimula ng gawain. Amen? Sana si Kuya Marlon, hindi lang siya pupunta doon sa abroad bilang isang manggagawa, bilang isang driver. Sana ang vision doon ni Kuya Marlon, pupunta siya doon bilang isang misyonero sa abroad na magdadala ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Sana po. Dahil kung mangyayari yan, sana mag-rapture na, naabot na natin ang ating to the ends of the earth. Hanggang Judea tayo, we are praying na sana magkaroon tayo ng Samaria. And this is the mission of the church. Pangatlo po. The Great Commission, yung first, ready now? All together, ready? Begin. The Great Commission is command for all disciples. Second, The Great Commission is global and local. local. Okay, third, The Great Commission will succeed. yan ang comfort. Sabi sa salita ng Panginoon, I will be with you to the ends of the earth. Sinabi ni Jesus, as you go and make disciples, I will be with you. Ibig sabihin, the Lord is assuring na meron pong presence niya. Pagka nandun ang presence niya, may provision niya. Meron niyang protection niya. Nga yung 5 dun sa aking mensahe. Presence, provision, protection, power, and preservation. Alimutan ko na yung aking 5 P's na aking in-interpret na I will be with you. Peace. Okay? Meron tayong power, meron tayong peace. Tandaan natin ito. Pag isinugo tayo ng Diyos, meron tayong 5 P's. Hindi lang 4 P's, no? Pag sinugo tayo ng Diyos, hindi lamang 4 P's. Meron tayong 5 P's. Ano yung 5 P's? Presence, provision, protection, peace, and power. Ano ulit yung ating 5 P's? Presence, provision, protection, peace, and power. Tandaan natin ito. Ano? Pag tayo ay sinugo ng Diyos, sinisigurado niya na naroon ang kanyang presence. Pag tayo ay sinugo ng Diyos, sinisigurado niya na nandun ang kanyang provision. Pag tayo ay sinugo ng Diyos, sinisigurado niya na nandun ang kanyang protection. Pag tayo ay sinugo ng Diyos, sinisigurado niya na nandun ang kapayapaan, peace. Pag tayo ay sinugo ng Panginoon, sinisigurado niya na meron tayong kapangyarihan para tuparin o gawin yung misyon na pinagkaloob ng Panginoon. Meron pong 3 natin pong pinag-aralan ngayon pong umagang ito about the mission of the church. Number 1, the mission of the church is to glorify Christ. Second, the mission of the church is to build up the saints. Pangatlo, the mission of the church is to make disciples. Ano po? In our conclusion, ngayon pong umaga, ang mission ng church, all together, ready? Ready now, begin. Stop there. Ano? Ang misyon ng church ang dapat na nagpapagalaw sa atin. Dahil habang may misyon, ay merong trabaho o gawain na dapat nating gawin. Di pa natatapos ang misyon eh. Alam niyo kung kailan matatapos ang misyon? 2 lang. When you die or when the Lord comes. Pag mamatay ka na, tapos na misyon mo. O di kaya naman pag bumalik na ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi disenyo, ready now? Basahin natin yung kadugsong. All together, ready, go! Hindi disenyo ng Diyos para sa atin tayo ay magkakaman. Paulit nga po nun, hindi disenyo. Tapos pakilakas po dito sa tamad at batugan. Ready, go! Hindi disenyo ng Diyos para sa atin tayo ay Yan, okay?
Hindi tayo dinisenyo ng Diyos na tayo magpatulog-tulog, magpahiga-higa, magpa-relax-relax, dahil tayo ay idinisenyo para sa pagpapagal, para sa paglilingkod, upang tuparin ang misyon na ipinagkaloob ng Panginoon. Tayo lahat po ay manalangin. All together, close your eyes and bow your heads. Lahat, ng mga mananampalataya ay pumikit at tumungo. Ngayong umaga ay ating winakasan ang mensahe tungkol sa building the body of Christ. Hindi na bago ang mensaheng ito patungkol sa misyon. Ngayong umaga, kinausap ka ng Panginoon na meron kang misyon. Ang una mong misyon ay luwalhatiin si Kristo, maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ngayong umaga, tanungin mo ang iyong sarili, kamusta ako bilang asin at ilaw ng sanlibutan? Naluluwalhati ko ba si Kristo? Nakikita ba sa aking pananalita, pagkilos at mga gawain ang buhay ni Kristo na aking sinampalatayanan? Sa paaralan, sa trabaho, sa bahay, o kahit saan. You ask yourself, kamusta ang pagiging asin at ilaw mo sa sanlibutan? Pangalawa, ang misyon ng church ay ang magsanay hanggang sa maging matibay sa pananampalataya at paglilingkuran. Ang tanong sa ating lahat, ikaw ba ay umiiwas sa responsibilidad? Tinuruan tayo kung paano maligtas. Ngayon na tayo ay naligtas, tinuturuan tayo para tayo ay tumulong sa iba na maligtas din. Tayo ba ay gumagawa? Ikaw ba ay nakikibahagi? Ikaw ba ay nagsasanay bilang isang Kristiyano? At pangatlo, napag-usapan natin, ang misyon ay hindi nagbabago, to make disciples of all nations. Ang gawing alagad ni Jesus ang mga tao sa lahat ng bansa. Ang sabi sa ating conclusion, hindi ka dinisenyo ng Diyos para maging batugan at tamad na Kristiyano. Dahil may misyon. Gisingin mo yung sarili mo, pukawin mo yung sarili mo. Merong misyon na dapat pang tapusin. Hindi pa tapos. Hindi pa bumabalik ang Panginoon, hindi pa tayo namamatay. May misyon pa. Kaya ngayong umaga, sabihin mo sa Panginoon silently, Lord, I am committing my life. Gusto kong ipagamit ang buhay ko sa gawain ng misyon. Gusto kong ipakita sa buong mundo si Kristo sa pamamagitan ng buhay ko. Gusto kong magpaturo, gusto kong magpasanay. At gusto kong tuparin ang gawain ng misyon sa buong mundo. Lord, I am committing my life. Because you have no choice. Sadyang gagawin mo bilang isang Kristiyano, bilang isang disipulo, ang gawain ng misyon. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa hamon ng iyong salita. Ang pangunahin naming misyon ay ang ipakita si Kristo
sa lahat ng mga tao, sa lahat ng lugar. Ang aming pong misyon ay ang patuloy na pagsasanay, paghuhubog, para mapaglingkuran ka. Ang aming pong misyon, Panginoon, ay ang sundin ka at gawing alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Katulad ng nasabi, meron na kaming Jerusalem, meron na kaming Judea. We are still waiting for our Samaria and our uttermost part of the earth. We want to reach not only Mindoro, not only the Philippines, but we want to reach the world. At magsisimula po yun sa amin, Panginoon. Kaya tulungan mo kami, itinatalaga namin ang aming mga sarili, Panginoon, sa inyo. Without you and without the Holy Spirit, it is impossible to accomplish, to do the mission. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Are you blessed with the Word of God ngayong umaga? Amen? Okay, salamat po sa ating pong Panginoon.